Hintay lang ho saglit yung ating notes, handouts. So mga kapatid, tutuloy lang po natin yung atin pong ginagawang pag-aaral tungkol po sa pagbibigay sa atin ng mga gabay para sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Pinaalala niyo po sa chapter number 1, nakita natin kung paano dumating sa atin ang translation natin ng English o Tagalog o Cebuano ng mga translations. So paano ito ay nagmula sa Diyos, isinulat ng mga propeta sa original nilang mga lengguwahe, kinopya para magkaroon ng kopya yung banal na kasulatan, tapos ay tinranslate at nakaabot sa atin sa lengguwahe na ating naunawaan. Sa chapter number 2, tingnan natin yung pag-interpret ng scripture, kung paano meron lamang isang authorial intent, meaning yung original na nagsulat, meron siyang nais na katotohanan na maipaabot sa kanyang mga sinulatan. At yun yung hinahanap natin o sinusuri natin at pinipilit nating makuha kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano yung meaning ng talata na sinulat ng original na nagsulat? Hindi yung ano ang ibig sabihin nito para sa'yo, kundi ano yung ibig sabihin niya para sa kanyang mga sinulatan. At magmula doon, kumukuha tayo ng mga timeless truth o yung mga hindi nagbabagong katotohanan na applicable noon at applicable hanggang sa panahon natin ngayon. Tapos tinignan natin yung mga salita, mga pangungusap, tapos mga talata, tapos tayo naman po ngayon sa chapter number 5 ay nasa mga diskurso. Diskurso. Ang ating pong Biblia, mga kapatid, ay binubuo ng mga diskurso. Ano po bang ibig sabihin ng mga diskurso? Maaaring pag narinig yung salitang diskurso, ang unang papasok sa inyong isipan ay mga nag-uusap, nagdidiskurso, o may isa na may sinasabi sa kanyang kapwa o sa kanyang kausap. Isa po yun sa mga kahulugan ng diskurso, pero ang original niyang meaning ay ito: tumakbo, takbo. Ibig sabihin, pauli-uli. Na ito po yung nangangahulugang ang pagdaloy, o pinapakita dito yung pagdaloy ng kaisipan o wika sa pagitan ng mga tao o kasulatan. Ibig sabihin po pala, ang mga taong nagsusulat o mga taong nagbibigay ng kanilang mensahe o opinyon ay laging merong mensahe o punto na nais silang ipabatid. Ganon din po pag nagbabasa tayo ng Biblia. Meron silang mga katotohanan na nais silang ipabatid. Hindi lang sila basta sumusulat. Hindi lamang sila basta nakapagsulat lamang ng banal na kasulatan, na random thoughts, na wala silang magawa isang araw, sabi nilang, ganito nilikha ang mundo. Paano kaya nilikha ang mundo? Isusulat niya. Mag-iimbento siya ng mga thoughts o ng mga kaisipan. Hindi po ganon. Merong mga katotohanan at ito ipinaabot at pinabatid sa atin sa pamamagitan ng mga diskurso. Ibig sabihin, ito yung mga katotohanan, mga kaisipan upang maipaunawa sa atin ang mga katotohanan na makikita natin sa banal na kasulatan. Ito po yung mga bahagi ng magkakaugnay na teksto o verses na mas mahaba kaysa sa isang talata. Tulad halimbawa ng isang buong kwento, isang kabanata o isang pangyayari. Ibig sabihin po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, nakikita natin na may mga chapters, hindi po ba? Pero minsan po nakikita natin sa mga chapters, may mga kwento na nangyayari. Kagaya o halimbawa sa chapter number 1 ng Genesis, nakita natin doon na nagpapahayag si Moises ng katotohanan tungkol po saan? Tungkol sa paglikha nung unang 6 na araw. Nakita niyo po yun? Yun yung kanyang mindset. Yun yung kanyang nasa isip na nais niyang ipaalam sa kanyang mga sinulatan. Noong chapter 2, ano pong nangyari? Nagbago. Hindi po ba? Hindi na tungkol sa day 1 to 6, kundi tungkol na sa paglikha sa tao. At nyo, meron silang nakaset yung kanilang isipan. Meron silang plano kung paano ipapabatid at ipapaabot yung mga katotohanan. At mahalaga na aware tayo o meron tayong kaalaman na ganun pala yung mga sumulat. Para makita natin na kapag tayo nagbabasa, teka lang,
meron tong ibig, kung ito ay magkakadugsong o magkakaugnay, ito ay daloy, ibig sabihin kailangan nating alamin at tignan kung ano ang kung paano tumatakbo yung kwento o yung sulat, at alamin natin kung ano yung nais ipabatid sa atin sa mga sulat na ito. Hindi siya random thoughts lang na hindi na magkakahiwalay, kundi siya ay nagkakaisa. Meron silang nais sabihin sa atin. Kagaya po ng mas malawak, Genesis 1 to 11. Nakita natin doon ay binigay ni Moises ang kasaysayan ng sangkatauhan o ng sanlibutan. Bakit may pag-aasawa, bakit may namamatay, bakit may iba't ibang lengguwahe. As Genesis 12 to 50, nakita naman natin doon na lumipat yung kanyang focus sa kanyang pagsasalaysay sa bayan ng Diyos. Na meron din po siyang mga nais na mga katotohanan na ipaabot sa kanyang mga sinulatan. Ano, nakita nyo may flow. Hindi siya hindi siya parang magulo, kundi malinaw siya. Kaya kailangan maging aware tayo upang sa ganun, pag nagbabasa tayo, meron tayong kumpiyansa na may malinaw na kaisipan ang mga sumulat nito at kailangan nating suriin at tuklasin yung mga yon. Upang nasa ganon, magkaroon ng kalinawan din sa ating isip kung ano yung ating mga binabasa. So, meron 5 na mahalagang mga istruktura at mga pamamaraan na dapat nating pansinin. Ulitin ko po, kagaya ho ng mga dati, nating mga kabanata na pag-aralan, kagaya sa pangungusap at saka sa talata, ganoon din po sa diskurso, hindi po natin kayo i-required na masaulin nyo itong mga to. Ang layunin natin ay maging aware kayo na may ganito pala. No? Upang nang sa ganun, pag nagbabasa tayo, teka lang, parang pinag-aralan namin to Mababalikan nyo yung notes at makikita nyo, okay, chiasm ito. O di kaya ay inclusio pala ito. O di kaya naman ay interchange. So tingnan po natin. Mga 5 sa diskurso. Again, hindi po ito isang kwento lamang, kagaya nung nakita natin kanina sa Genesis 2:18 to 25, yung kwento ng paglikha sa babae, minsan ito ay laging malawak o mas malaki. So tingnan po natin, una natin pansinin ay ugnayan o koneksyon sa pagitan ng mga talata at mga pangyayari. Kung paanong magkakaugnay ang mga pangusap sa loob ng isang talata, gayon din ang mga talata o mga yugto ng kwento ay magkakaugnay sa isa't isa. Ang kailangan po natin gawin ay hanapin ang mga paulit-ulit na tema, mga lohikal na ugnayan, katulad ng sanhi at bunga, at mga pangatnig na nagsisilbing tulay sa mga bahagi o sa mga kwento. Halimbawa po, tingnan niyo po, Mark chapter number 8. Sa Mark chapter 8, isang buong chapter po ito. At kung inyo mapapansin, sa verse number 22 to 26, ang kwento po ay nagsimula sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa isang lalaking bulag sa 2 yugto. Tapos po, inilagay ito sa pagitan ng 2 tagpo, kung saan nakakakita, kung saan hindi nakakakita o nakakaunawa ang mga alagad kung sino si Jesus, na nauna sa verse number 14 to 21. So doon, hindi nila kilala kung sino si Jesus. Wala silang idea kung sino si Jesus. Pagkatapos noon, 22 to 26, nakita natin yung tagpo na ang Panginoong Jesus ay nagpagaling ng mga bulag. And then verse number 27 to 30, ito na yung hulihan. So una, hindi makita ng mga apostol kung sino si Jesus. Wala silang idea kung sino si Jesus. Gumawa ng milagro ang Panginoong Jesus ng pagpapagaling ng mga paningin. And then 27 to 30, ano pong nangyari sa Mark chapter number 8? Dito po nakita na kinilala ni Pedro siya bilang Mesiyas. Nakakita na ng malinaw si Pedro. Dito yung sinabi niya na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang pisikal na pagpapagaling sa bulag ay nagsisilbing isang buhay na ilustrasyon ng espiritual na paglalakbay ng mga alagad mula sa kalituhan tungkol sa kalinawan. So, hindi natin dapat putol-putulin yung Mark chapter number 8, na dito makikita lamang natin na ang mga alagad ay walang maayos sa pagkakilala kay Jesus. Tapos biglang nagpagaling siya ng mga bulag. Kung hindi natin alam itong ugnayan, hindi natin sila mapagko-connect-connect. At hindi natin makikita yung pinupunto ni Marco sa kanyang sinulat sa chapter number 8. And then pagkatapos nung narrative, nakita natin na nagkaroon na sila ng malinaw na kaunawaan kung sino si Jesus. Anong punto? Ano yung hindi nagbabagong katotohanan
ay pinapakita sa atin ni Mark sa chapter number 8. Ganito daw po, yun nga, nabinasa natin kanina. Nilagay ko po dyan. Pinapakita dito sa atin na ang isang tunay na alagad, ang isang tunay na mananampalataya, na totoo ito sa panahon nila noon at totoo sa panahon natin. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, maaaring hindi mo siya kilala sa umpisa. Pero kapag kinilos ka niya, makikilala mo siya unti-unti hanggang sa dumating yung time na mauunawaan mo kung sino si Kristo at magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Ganun yung may proseso pala ang buhay ng isang mananampalataya. Sa patuloy na pamumuhay niya, kinikilos siya ng Diyos at nalalaman niya, nakikilala niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. So may mga ugnayan at may mga koneksyon sa pagitan ng mga talata. Pansinin natin yan kapag tayo po ay nagbabasa, lalo na ng mga naratibo o ng mga kwento sa Bible. Ikalawa, so pagkatapos natin pansinin na may ugnayan pala, hindi pala ito magkakahiwala, hindi pala ito putol-putol. Kung merong ugnayan, makukuha natin yung timeless truth. And then ikalawa, mga pagbabago sa daloy ng kwento. Sa Tagalog po ay mga pagbaling at pagpihit. Yung pong pagbaling ay yung pagbabago ng direksyon. Yun namang pagpihit, ito ay paglihis ng kaunti o ng bahagya. So mahalagang tandaan dito na hanapin natin kapag tayo nagbabasa ang mga bahagi kung saan biglang nagbabago ang direksyon ng teksto. Tinutulungan ka nitong makita ang turning point ng argumento ng aklat o ng buhay ng isang tauhan. Halimbawa po sa pagbaling. Ang pagbaling po ay kalimitang ginagawa sa mga o ginagamit sa mga sulat. Ang mga sulat po kagaya ng Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Galatians, mga sulat ni Pablo, sulat ni Santiago, sulat ni Juan, sulat sa mga Hebreo, at saka sulat sa ang Revelation ay narrative siya na prophecy. So sa mga sulat, ibig sabihin ito ay nagbibigay ng mga instruction. Titus, 1 at 2 Timothy, kay Limon, nagbibigay sila ng instruction. Madalas itong lumilipat mula sa doktrina, ibig sabihin ay kung ano ang dapat paniwalaan, mga katotohanan, patungo sa practical, ang ibig sabihin po nun ay kung paano mamuhay. Kagaya na lamang po sa sa Epistle to the Ephesians, ang kabanata 1 to 3, di ba may 6 po doon chapters. Ang kabanata 1 to 3 ay gumagamit ng mga pandiwang naglalarawan o mga salitang kilos na naglalarawan upang ipaliwanag kung ano ang ginawa ng Diyos. Sabi mga katotohanan ito, sino ang Diyos? So chapter number 1, makikita natin na sabi ni Pablo, Blessed be God. No? Purihin nawa ang Diyos na dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan, hinango tayo, hinirang tayo. So nagbibigay siya ng mga instructions. Ephesians 1 hanggang Ephesians chapter number 3. Then pagdating natin ng chapter 4, meron ng mga pagbabago. Nakikita natin yung chapter 4 to 6, ito na yung mga practical. Dito na natin nakikita yung children, obey your parents. Husband, love your wives. Ang mga slaves ay dapat maging magalang sa kanilang mga amo. Ang mga amo dapat ay maging mapagmahal at maunawain sa kanilang mga alipin. Nakikita natin, meron ng praktikal. Ngayong itinuro na ni Pablo sa chapter 1 to 3, yung mga katotohanan, sino ang Diyos, kalagayan ng isang tao sa Diyos, kalagayan ng mga mananampalataya sa Diyos. Therefore, 4 to 6, ganito na dapat kayo mabuhay. Walk in spirit, walk in love. Meron ng mga utos. Ganito dapat makita na ito sa inyong buhay. Kailangan natin yung pansinin. Para maging malinaw sa atin, okay, dito, puro palang katotohanan. Ang mga utos o mga practical na application makikita ko sa 4 to 6. Again, mga kapatid, dito po mas malawak na nagsimula tayo sa mga pangungusap, tapos mga talata o mga paragraphs, ngayon naman po nasa mga discourses na umaabot na to, kagaya nito sa isang book na, sa isang book. Mumungkahi ko po na kung magbabasa kayo ng isang sulat, mas maganda talaga mabasa nyo to ng buo sa isang upuan lang para makita nyo yung flow. Halimbawa, gusto nyo malaman anong gustong sabihin ni Pablo sa mga taga Galatia. Basahin niyo yung buong Galatia para makita nyo anong ina-address niya dito, anong nangyayari, ano yung flow, ano yung daloy. Then pagpihit. Pagpihit naman po, ito ay madalas nating nakikita lamang sa mga kwento. Pag sinabi po natin mga kwento, mga naratibo, kagaya ng Genesis, kwento yan. Hindi nagsulat si Moises ng mga salita niya o ng mga katotohanan sa pamamagitan ng pag-uutos o pagbibigay ng mga doktrina.
Hindi niya sinabing ang Diyos ay eternal. Kundi pinakita niya sa atin sa Genesis 1:1, bago, in the beginning, o bago pa magkaroon ng beginning, nandoon na ang Diyos. So hindi niya sinabing ang Diyos ay eternal, pero pag binasa natin yon, okay, may Diyos na bago pa magkaroon ng beginning. Ibig sabihin, ang beginning ay may beginning. So ang Diyos ay nabubuhay outside of time. Kaya natin nakuha yung implikasyon na ang Diyos ay eternal. Pero hindi niya ganun sinulat. Sinulat niya ito sa pakwento. Ano ho? So, dito natin makikita itong mga pagpihit. Tingnan niyo po yung example. Ito ay mga tiyak na pangyayari na nagbabago ng direksyon ng kwento. Kagaya po sa Samuel, lalo na sa 2 Samuel. Si David, lalo natin si David, ay matagumpay na bayani sa kabanata 1-10. Sa 2 Samuel, ano po? Pinapakita doon si David ang bida. Nakikita natin doon yung kanyang tagumpay, 1-10. Ngunit, nagkaroon ng malaking pagliko sa kabanata. Nagkaroon ng parang yung turning point. 11-12, nakita natin na magkasala siya kay Bathsheba. Pagkatapos noon, nakita natin yung daloy ng kwento, 13-21, nakatuon na ito sa malungkot na pagkawasak ng kanyang pamilya at ng kaharian. No, nakikita natin, sa isang buong book, merong mga pagpihit o may pagpihit na nangyari. Isa pong example, Genesis 1 hanggang Genesis 5. Genesis 1 to Genesis 5. Nagsimula ang Genesis 1 saan? May buhay, nabubuhay ang tao habang buhay kasama ng Diyos. Natapos ang Genesis 5 saan? Namatay si ganito at ang buhay niya ay ganito lamang at siya ay namatay. Nagkaanak siya at siya ay namatay. Nagkaanak siya at siya ay namatay. Genesis 1, puro buhay. Genesis 5, puro namamatay. Yung pagtingin natin yung diskurso na yon, anong nangyari? Makikita natin sa gitna, sa Genesis 3, nagkaroon pala ng pagbagsak. Nagkaroon ng turning point. Nagkasala ang tao at ang tao ngayon ay namamatay. Dito buhay siya, maayos yung buhay niya, puro biyaya, binigyan siya ng hardin, binigyan siya ng paghahari, binigyan siya ng relasyon sa Diyos, kapayapaan, kapahingahan, binigyan siya ng asawa, nagkasala siya, ayun na. Nagkasira-sira na yung buhay at yung kwento. Genesis 1-5. So may mga ganun po. No, kailangan natin tignan na ganun nagsulat. Isipin niyo sina Moises po ito. Pero existing na yung pagbibigay ng mga episodes. May series, tapos may episode na nangyayari sa mga kwento. Again, ang point natin dito ay para ipakita yung kagalingan at kabutihan ng Diyos sa pagsusulat at pagbibigay sa atin ng mga katotohanan. Na hindi po ito libro na parang, yun nga, random thoughts lang. Meron itong disenyo na mauunawaan at pasok sa kakayanan natin ng mga tao na maunawaan. Tayo ng mga mananampalataya na may espiritu ng Diyos. Then, ikatlo, interchange. O ito yung pagpapalitan. Kumbaga, kung nanonood kayo ng palabas, lumilipat yung camera ng mabilis. Nakikita mo dito sa isang bandang ito, si Goku ay tinetrain. Sorry, ang alam ko lang palabas si Goku eh. Si Goku tinetrain siya dito, nagpapahinga siya, nagpapalakas. Samantala dito, sinisira na ni Frieza ang mundo. Palitan, no? Nagpapalakas si Goku, sinisira ni Frieza ang mundo, namamatay na sina Vegeta, ganon. Palitan. May pinapakita doon. Alam niyo po ba yung sa Dragon Balls? Palitan. Anong pinapakita noon? Nagkakagulo dito. Ang mundo parang wala nang pag-asa. Pero hindi. Darating yung kanilang tagapagligtas. Darating yung makapangyarihang magiging pag-asa nila. At ang huli, sa bandang huli, mananaig ang kabutihan, ang mga sayan. No? Nakikita nyo? May ganon. Pero bago pa magkaroon ng Dragon Balls, may Bible na. At sa Bible, nakikita natin yun, pagsasalit-salit. Disenyo yan ng Diyos, mga kapatid. Ang ating Bible, hindi yan boring na aklat. Hindi yan magulong aklat. Merong disenyo ang Diyos. At kung ikaw ay director, yan, sina Tito Ralph, no? Kung sa mga director, ma-appreciate nyo kung paano yung disenyo ng Diyos sa Bible. Paano ginawa to na magiging pasok talaga sa panlasa natin na mauunawaan natin. So again, salit-salit na paglalahad. Lipat-lipat yung camera. Ito ay isang magkatabi na paghahambing kung saan nagpapalipat-lipat ang mayakda sa dalawang magkaibang kwento o tauhan
upang ipakita ang pagkakaiba o pagkakatulad. Halimbawa po sa pagkakaiba, sa Book of Samuel pa rin, 1 Samuel naman, nagpapalitan ang salaysay sa pagitan ng tiwaling pamilya ni Eli, yung saserdote, yung pare, at ng tapat na pamilya ni Ana at ng kanyang anak na si Samuel. Makikita niyo po yan sa 1 Samuel. Pamilya ni Eli, pamilya ni Ana. Ano ho? Anong pinapakita diyan? Anong pinapakita po diyan? Upang ipakita kung bakit sa huli ay papalitan ni Samuel ang angka ni Eli. Kung paanong hindi magugulat yung bayan sabing, bakit si Samuel na yung ating punong pari? Bakit si Samuel na yung ating pari? Ibinigay diyan kasi ganito yung tiwali sila, yung pamilya nila. Hindi sila faithful. At ang hinahanap ng Diyos ay faithful na mamamagitan sa Diyos at saka sa tao. Then minsan, pagkakatulad naman, sa Book of Acts, ito, familiar tayo dito dahil nasa chapter number 10 na tayo. Sa pagtuturo sa atin ng ating pastor, sa ating series sa Book of Acts. Nakita natin na nag-umpisa kay Pedro. Hindi po ba? Si Pedro yung nangaral, si Pedro yung leader. Pero sa chapter number 9, lumilipat na, nagkakaroon ng turning point. Pinapakilala na sa atin si Pablo, naligtas si Pablo. Tapos nangangaral din siya. Tapos pumunta sa Jerusalem, pagpunta niya sa Jerusalem, tinuruan siya doon. Pagdating sa Antioch, ikinumission siya. Tapos nakikita natin na nangyayari yung kay Pedro, na ministeryo ng pangaral ng salita ng Diyos, nangyayari din yung kay Pablo na magkasabay. Dito naman, hindi para ipakita na magkasalungat sila, na mas magaling si Pablo kay Pedro, o mas tama si Pablo kaysa kay Pedro. Hindi. Kundi para ipakita dito na pareho sila na ginagamit ng Diyos na may otoridad para ibahagi ang kanyang salita. Si Pedro sa mga Hudyo, and then kasama din yung ibang mga hintil, kaya ni Cornelius, and then si Pablo sa mga hintil. Nakita natin yung kanyang missionary journey. Ibig sabihin, magkaparehas o magkasing kapangyarihan yung kanilang otoridad bilang apostol na nagmula sa Diyos. May ganon. Nakita natin? Meron pong ganon. And then ito, medyo technical itong term na to, pero nag-i-exist po ito sa salita ng Diyos. Kaapat, chiasm. Chiasm. Ito po ay pananalamin o pagsalamin na estruktura. Ito ay paraan ng pagsusulat, sulat man o kwento, ng pagsasalamin. At ang ganda nito, no? Isipin niyo po, maraming mga nagkikritik sa mga writer ng scripture na sila yung mga sinaunang tao. Hindi sila civilized. Hindi sila kasing tatalino ng mga tao ngayon. Pero meron silang chiasm. Na ito ay technical term. Maganda itong paraan ng pagsusulat na ginagawa na nila noon. Ano pong meron dito? Ang chiasm ay isang salamin o pagsasalamin na ayos kung saan ang listahan ng mga bahagi ay nakaayos nang ang una ay tumutugon sa huli o tumutugma sa huli. Ang una ay tumutugma sa huli, ang ikalawa sa pangalawang huli, at iba pa, so on and so forth. Ang istruktura niya ay A, B, C, tapos B, A. Halimbawa pa, example, sa kwento ng Tore ng Babel sa Book of Genesis, chapter number 11, 1-9. Nagsimula po ang salaysay sa buong daigdig at iisang wika. At natapos sa pagkalito ng wika ng buong daigdig. So, clue yun sa atin na minsan dito po ako nalilito sa chiasm at sa inclusion sa totoo lang pag nag-aaral po o kaya nag-i-interpret ng scripture. Pero ang pinagkaiba nila, may tugmaan. Sa inclusion, titingnan natin mamaya, parehas yung salita na ginamit sa umpisa, parehas din yung salita na ginamit sa dulo. Pero iba yung application nila. Sa chiasm, hindi lamang yung umpisa ng kwento o ng pangungusap ang pareho sa dulo, kundi bawat linya. Para i-highlight yung gitna. Para siyang naka-X. Kaya nga siya key. Kagaya sa Christmas. Na minsan tinatranslate natin ng X-mas. Dahil yun po talaga yung ibig sabihin ng K, yung CH sa Greek. Siya ay X talaga. Kaya tama, walang problema tayo dun sa Happy Xmas. Tumutukoy talaga yun kay Kristo, that K, yung nasa unahan. So yung chiasm, yung K, X talaga siya. Pinapakita na ito at saka ito pareho, pero yung climax niya, yung yung pinaka center niya, yung sa lindol ay epicenter niya. Ayun yung gustong i-highlight ng nagsulat. Nasa gitna. Yun yung walang katulad.
Yun yung walang katumbas sa mga sulat. Gaya nga po dito sa Genesis 11:1-9, buong daigdig, isang wika. Tapos natapos siya. Magulo ang wika ng buong daigdig. At ang gitna ng estrukturang ito ay ang talata 5 na sinasabing, ngunit bumaba ang Panginoon. Nandoon po yung authorial intent. Ibig sabihin, yun yung nais i-highlight ni Moses sa Genesis 11, dun sa Tore ng Babel. Hindi yung maraming mga lengguwahe, hindi yung tore, kundi yung paghuhukom at biyaya ng Diyos sa verse number 5. No? So, magagamit nyo yan upang makita ano bang pinupunto ng Diyos sa kwentong ito pag nakita nyo siya sa ating Bible. Kalima, ito na po yung sasabi ko sa inyo na halos kapareho ng kiyaza, maaari kayong malito, pero kung ang palatandaan lang natin ay wala siyang maraming magkakatumbas. Kalimitan ay punot dulo lamang yung magkatumbas. Ano namang nangyayari sa inclusio? Bakit naman ito ginagamit ng mga Bible writers? Nagkakaroon ng inclusio kapag ang isang bahagi ay nagsisimula at nagtatapos sa parehong salita. Pahayag o tema na tila binabakuran ang nilalaman sa gitna. Ibig sabihin, ito ay parang marking sa atin, landmark sa atin na pag nakita natin, binasa natin yung passage, nakita natin, pareho yung umpisa at saka yung dulo. Ang ibig sabihin naman daw po, ang gamit naman ito, ang nais i-highlight ng writer dito ay anong nangyari sa gitna. Paano ito nag-lead sa ganito? O paanong namamatay ang tao? Bakit nagkakaroon ng kamatayan? Makikita natin yung palaman sa gitna, nandoon ang mga sagot. Okay? Kumbaga, isa siyang, yung nagsulat, meron siyang topic o tema na nais siyang ipaabatid o ipaabot. Tapos para makuha yung ating atensyon, para mag-focus tayo, teka lang, magkaparehas yung una at dulo. Ang focus natin, kumbaga, merong mga may mga general statements. No? Yung mga general statements sa umpisa at saka sa dulo, tapos yung mga specifics niya, nasa gitna o nasa palaman. Okay? Sinasagot o ina-address ang isang topic sa pamamagitan ng mga nasa sa loob ng mga paliwanag. Halimbawa, kung magkaparehong pahayag, kagaya po sa Psalm chapter number 8, nagsisimula po ito at saka nagtatapos sa parehong pangusap. Panginoon, aming Panginoon, napakadakila ng iyong pangalan sa buong lupa. Kung meron po kayong mga Bible, sige, tingnan po natin saglit. Psalm chapter number 8 o mga awit. Magbabasa po ako sa 2001 na translation natin. So para maipakita po sa atin yung genius ng paggamit ng inclusio. Sa mga awit chapter number 8, nag-umpisa siya sa, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. And then verse number 9, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. So anong topic o anong tema na nais ng umawit ng Psalm chapter 8 ipabatid sa atin? Ang kadakilaan ng Panginoon. No? Ang kadakilaan ng Panginoon. Ngayon, paano siya nagpupuri o ano yung nagfu-fuel sa kanya, ano yung nagpupush sa kanya na magpuri sa Diyos dahil sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Ibinigay sa atin mula verse number 2 hanggang verse number 8. Lahat ng yan. No, siya ay creator, verse number 2. Verse number 2, verse number 3, siya ay creator. And then verse number 4, nilikha niya ang tao. So, dakila ang Panginoon, dakilain ng Panginoon dahil siyang lumikha ng lahat ng bagay ng mundo at siyang nagbigay sa atin ng buhay. And then verse number 5 hanggang verse number 8, nakita natin dito kung paano ang pagmamahal ng Diyos ay nasa tao. Alam natin sa New Testament na nakita natin yung fulfillment o yung kabuuan ng kanyang pagmamahal sa atin nung ipinadala niya si Kristo para sa atin ng mga makasalanan. So, yun siya.
pagpapakita ng magkaparehong pahayag upang i-highlight ang isang tema. Kung tematiko naman, ito medyo mas malawak to. Sabihin, nung salitang panaklong, ibig sabihin malaki tong kwento o malaki tong book. Kagaya po sa aklat ng Joshua chapter number 3 to 6. Mapasin niyo po, ito ay 4 na mga chapters, 3, 4, 5, 6. So mas malaki. Dito naman, hindi gumamit ng parehong salita. Ang ginamit naman dito ay tema. Pinaliligiran ang kwento ni Rahab sa umpisa, isang tapat na babaeng naligtas sa Kabanata chapter number 2. At ng kwento ni Achan, isang suwail na lalaking napahamak. Makikita naman natin to sa chapter number 7. So ang dalawang kwentong ito ang nagsisilbing panaklong. Sila yung bookend, sila yung inclusyo na tumutulong sa mambabasa na maunawaan ang mga pangyayari ng digmaan sa pagitan. No? So pinapakita sa atin dito, kumbaga parang tinuturuan tayo ng mga nagsulat na maging aware sa mga bagay na ito upang nang sa ganun alam natin kung saan natin itutuon yung ating focus. Kumbaga, mapapaalalahanan na tayo kung ano yung mga sunod na mangyayari o kung ano yung mga dapat nating tignan. Kung dapat nating tignan ang ugnayan, bakit kailangan tignan ng ugnayan? Dahil ito magtuturo sa atin kung ano ang nais ipaunawan ng Diyos sa mga nakikita natin at nababasa natin. Pagbabago ng daloy, dito nakikita natin, ito pala ay doctrinal, ito ay practical. Alam tuloy natin kung ano yung ating i-apply at alam din natin kung ano yung dapat nating isa puso at isa isip. Dahil sa pagpihit, kung ito yung mga kwento, nakikita natin kung ano yung mga nangyari o bakit nangyari ang mga bagay na ito. Salit-salit ng paglalahad na ginagamit para ipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad. Then kiyazam, ito ay salamin na estruktura, papakita sa atin na merong main point o merong timeless truth na madali natin ito makikita kapag ito ay ating naobserbahan. Then inclusyo, para ipakita sa atin yung katotohanan sa pamamagitan ng paglalagay ng tanda sa unahan at sa dulo. Paglalagay ng panaklong para makapag-focus tayo at makita natin kung ano dapat nating tignan. And so, sa nalalabi po nating, bago po yan, meron po ba kayong tanong? O paglilinaw? Ulitin ko po mga kapatid, ang aking layunin, kung bakit ko po yan pinipresent sa inyo, ay upang nang sa ganun, hindi para mag-exam tayo pagdating sa dulo at maalala niyo yung mga technical terms, kundi para maging aware kayo, may ganito pala. Ang Biblia pala na binigay sa atin ng Diyos ay maganda. Hindi lamang yung laman niya, kundi yung kung paano siya sinulat. Meron palang genius. Talagang ang Diyos talaga ay architect, master architect siya. Hindi lang ng sanlibutan, hindi lang ng mga bituin, kung paano nilagay yung gravity, kung gaano kainit ang araw, kung gaano yung layo ng araw sa earth. Hindi lamang pala siya ganun kagaling na arkitekto. Kung saan tayo titira, kung nasaan yung mata, nasaan yung ilong, nasaan yung bahagi ng ating mga katawan. Hindi lang pala siya doon, hindi lamang siya doon pala ganun kagaling na architect, kundi kahit sa pagsusulat ng kanyang mga salita. Siya ay genius. At ma-appreciate nawa natin yung genius ng ating Diyos sa pagbibigay sa atin ng banal na kasulatan. Pakatutulong din ito sa atin para sabihing, okay, napadaanan namin itong structure na ito ng device na ginamit ni Moises. Alalahanin nyo lang po kung ano yung dapat ninyong suriin at tignan. Sige po. Tanong.